Hello guys, so ngayon po magluluto po tayo ng simple yet and affordable yet napakasarap na chop suey. So nandito po yung ingredients, pwede niyo po i-pause nasa screen, nalagay ko na lang po sa screen. So ito po, simulan na po natin. So bumili lang po ako ng readily chop na vegetables, yung may mga halo na 15 pesos lang po siya sa amin, 1/4 kilo. Tsaka Baguio beans, mga 7 to 8 pieces, nasa 5 pesos lang siya. Red bell pepper, 5 pesos. Tsaka yung onions tsaka garlic. And then soy sauce. And then salt and pepper. And then yung flour or cornstarch na 1 tablespoon or half tablespoon. Depende na po sa kung gaano ka lapot yung gusto nyo. Ihalo nyo lang sa 1/2 cup na water na hindi mainit. And then, yung ating karne, siyempre, 50 pesos lang po yung karne, slice po. And then, yung bitsin po. So, start na po tayong magluto. Let's go! So ito na po. So namatay po yung camera natin kanina. So hindi ko napagtay. Pero okay lang po. Naglamay ngayon lang naman po ako ng konting mantika lang. And then ito, gisayin natin yung karne na dapat maging at least a little bit fried yung mga labas niya. Parang brownish siya ng konti. Ito pa nga pala guys, nahuli ko dito yung yung onions at saka garlic. Pero okay lang, sarap pa rin naman. Yung yung garlic at saka onion talaga dapat kasabayan dyan ng karne. Actually, after mong fried yung karne ng kaunti, ilagay mo na yung yung garlic at saka onions. Dito na huli ko lang sa nalagay, nakalimutan ko kasi dyan na. So, ihalo lang po natin yan. High heat nga po pala ito. High volume yung fire natin. Medyo high volume. Then, unti-unti po tayo maglagay ng asin. Lagyan natin yung asin. Tsaka yung toyo. Dito nga po pala nasubukan yung bago kong binili yung na season ko last time na na kawali. So yan, halo lang. Pwede ka nang dahan-dahan maglagay ng konting brown sugar dyan, konti-unti. Then, naglagay tayo ng isang basong tubig or 1 cup of water. Then, simmer po natin yan ng mga ilang minuto hanggang lumambot ng konti yung balat ng karne, yung taba niya. Kasi yung balat medyo matigas. Mga nasa yan, 10 to 15 minutes. Yung pepper nga pala, pwede na natin ilagay yung ground na pepper. Pwede natin dahan-dahan yung
brown pepper. Sa salt, pepper at saka brown sugar, mag-a-adjust lang po tayo sa gusto ng taste, kasi yung iba gusto ng medyo maalat, yung iba naman ayaw ng masyadong maalat. Yung brown sugar, yung purpose niya para magkaroon ng balance yung salty at saka a little bit na tamis. Huwag lang susobrahan. So, patuloy lang natin siyang simmer. Yan, yung pepper naglagay ko. Brown pepper. Mas maganda yung meron kayong ganyan kasi yung bibilin yung pepper, yung buo. Pag i-grind nyo siya, bagong siya ground, siya mabango, fresh na grind. Kasi pag binili kayo ng powder, wala na yun, wala nang bango yan. Hindi na ganun kalasa yun. Yan ang isa sa mga sikreto ko sa pagluluto. Nagdagdag pa ako ulit ng tubig kasi medyo nag-dry na ng konti. Tsaka tinapan ko na. Ayan lang natin siya hanggang lumambot. Tsaka pwede nyo lang tusok-tusokin ng tinidor para malaman nyo kung lumambot na ng konti yung yung balat ng baboy. Yung pork. So dito guys, nag-cut lang ako ng video kasi masyadong mahaba yung simmer, nasa 15 minutes. So ito na. Dahan-dahan na natin ilagay yung panggulay. Ay, dyan pala yung nalimutan ko yung yung onions at saka garlic. Pero okay naman, masarap pa rin. Kahit hindi siya nagisa, pero mas masarap yun. Pero masarap pa rin naman. Saka halo lang. Stir fry. So, nagdagdag ako ng konting salt kasi hindi pa siya ganun salty. Depende sa preference po natin. Yan yung brown sugar na iba. Lagay natin. Nangangamoy na. Ang sarap. Sabaw pa lang, ang sarap na. Ang bangaw. Yan, tinutusok-tusok ko yan para malaman natin kung mambot na yung
balat ng pork, yung taba. Mahirap kasi kainin natin yan ng matigas. Yung pagdaragdag ng tubig, huwag nyo lang bigla-biglain, konti-konti lang. Tingnan nyo lang kung dapat nang lagyan ng tubig. So, ilagay natin yung red bell pepper. Yung style sa pagluto ng chop suey, huwag ninyong itan masyado yung apoy. Tsaka huwag ninyong i-overcook yung gulay. Kung maaari, half-cook lang. Kasi mawawala yung mga sustansya ng gulay pag naluto masyado yan. Importante lang ma-absorb niya yung lasa ng sabaw. Tsaka mapatay natin yung mga parasites at bacteria na nandyan. Lagyan na natin yung readily chopped na vegetables na nabili ko. 15 pesos lang yan. 1/4 kilogram. Ewan ko lang kung magkano yan sa ibang lugar. Kasi dito sa amin, yan lang yan. Mura lang yan sa amin.